si Presidente, wala akong sinabi na ganun. Ma'am, you have to, even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na. What? Taking a drug. Maybe. Pero kung sabihin mo, addict, wala akong sinabi na ganun. Patayin ako ni Marcos niyan. Awa ka naman sa akin. Oh, ano ba nasabi nyo dyan, mga utol? Wala akong masabi. Pero yung yung reason, no? Ang gusto ko malaman, kung paano nagsimula yung bangayan nila, no? Paano nagsimula na gano'n, na parang nagalit siya kay President Marcos. So sa People Initiative ba yan nagsimula, o yung bangayan ni Romualdez, ni Representative Romualdez at ni BP Sara? Doon ba yan nagsimula? Yun yung tanong ko eh. 'Di ba? Pero si Senator Amy Marcos ay pinagtatanggol. Etong si BP Sara, binagpatanggol niya ang pamilya Duterte. So malinaw siya doon, ha, mga utol. Sabi niya nga, hindi na ito usapin ng pamilya, ito usapin ng bansa, sabi ni Senator Amy Marcos. At nire-respeto ko sa kanya yung ano na yon, yung mga statement niya na yon. Pumunta muna tayo dito kung paano na mula na to sa The Guardian. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Kung hindi ako nagkakamali, mga utol, mga last month lang yun, January 2024, yung ginanap na prayer rally sa bandang Mindanao o sa Davao, doon nagpatutsyada o bumira si ex-President Rodrigo Roa Duterte patungkol sa ating si Presidenteng si Marcos, kung saan di umano, di ba, tinawag niyang drug addict ayon sa kanyang pahayag. Tapos ang dami naglabasan ng mga news tungkol doon. Pero ngayon, mga utol, eto na, mula to sa UN TV News and Rescue, paki-subscribe yan, paki-like yung video, ayan, ex-President Duterte, binawi ang akusasyon na drug addict si Pangulong Marcos Jr. Ano nga ba dahilan? Una sa lahat, no, anong dahilan nung pagsisimula nitong bangayan na to? At pangalawa ngayon, anong dahilan bakit parang binabawi niya na? So yan ang ating alamin, mga utol. Panoorin na natin to. May drug addict tayo na presidente. Sa isang talumpati sa prayer rally sa Davao City, tinawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na drug addict si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Malinaw yan doon sa mismong, di ba? Malinaw sa mismong pahayag, doon sa mismo, di ba? Na napanood nyo na, alam ko napanood nyo. At nagginawa ko pa to na reaction video, yung mismong footage nun, no? Kung saan talagang diniin niya nung mga oras na yon, ang kanyang pinag-uusapan, ang kanyang binabanggit si FL Liza at si President Bongbong Marcos, and then nagsabi siya na may listahan ng PDEA, tapos drug addict, tapos ang binabanggit niya presidente, umpisa pa lang may drug addict na presidente. Oh, 'di ba? Anyway, tuloy muna natin. Nilarawan ng dating Pangulo si Marcos na bangag at sinabing alam ng Armed Forces of the Philippines ang tungkol rito. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Oh, ano? 'Di ba? Yan yung mismo footage, mga utol, 'di ba? Yan sabi ko nga doon sa video ko dati, magdudulot dahil ang daming tumitingala sa dalawang leaders na ito. Magdudulot ito ng ating pagkakawatak-watak. Ang daming kinakaharap na issue ng ating bansa, lalong-lalo na yung sa West Philippine Sea at ang banta ng gera ng China. Tapos magwawatak yung dalawang tinitingala nating political heads. Tayo mga Pinoy mismo magbabangayan. Sabi ko nga dapat hindi ito magdulot sa atin ng pagbabangayan o paghahati-hati. Dapat ito yung mga pagkakataon, ito yung mga panahon na dapat tayo ay unified at matindi yung pagkakaisa natin bilang mga Pilipino. So yun yung magiging cause talaga nitong gera nilang dalawa, 'di ba? Kumbaga nasa internal na yung kaguluhan natin kung sakali. And lumabas pa yung plano ni Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. 'Di ba? Okay, tuloy muna natin 'to.
Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo. The Armed Forces of the Philippines, alam ninyo. Dagdag ng dating Pangulo, nakasama ang pangalan ni Pangulong Marcos sa listahan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at aniya iniingatan niya ito dahil silang dalawa ay magkaibigan o magkakilala. Pero iba talaga si President Digong pa nagsalita, no? Parang talagang, anyway, yun lang. Nasa listahan ng PDEA ang pangalan ni President Bongbong Marcos, di umano mula ay President Rodrigo Roa Duterte doon sa kanya pahayag, doon sa statement na yun, di ba? So napakabigat nung statement na yun. Nung ako'y mayor, ayan, no? pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Yan, mga utol, yan yun. Grabe lang, diba? Nung mapanood ko to, nung una ko mapanood, grabe talaga yun. Diba? Para magbitaw ka ng pahayag na ganyan. Anyway, dati naman rin siya presidente, so parang nasa isang sirkulo sila. Pero kung normal na tao kaya, di ba? Ayaw kong sabihin yan. Kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Ngunit sa isang panayam kahapon kay dating Pangulong Duterte, ay nilinaw niya na wala siyang sinabing adik si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binawi na. Eto na, ha? Mga utol, nandito na tayo sa exciting part. Okay? Mula sa Pinoy Politics TV, game na. Si Presidente, wala akong sinabi na gano'n. Mama, you have to, even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na. What? Taking a drug. Maybe. Pero kung sabihin mo, addict, wala akong sinabi na gano'n. Patayin ako ni Marcos niyan. Awa ka naman sa akin. Oh, ano ba nasabi nyo dyan, mga utol? Wala akong masabi. Pero yung yung reason, no? Ang gusto ko malaman, kung paano nagsimula yung bangayan nila, no? Paano nagsimula na gano'n, na parang nagalit siya kay President Marcos. So sa People Initiative ba yan nagsimula, o yung bangayan ni Romualdez, ni Representative Romualdez at ni BP Sara? Doon ba yan nagsimula? Yun yung tanong ko eh. 'Di ba? Pero si Senator Amy Marcos ay pinagtatanggol. Etong si BP Sara, binagpatanggol niya ang pamilya Duterte. So malinaw siya doon, ha, mga utol. Sabi niya nga, hindi na ito usapin ng pamilya, ito usapin ng bansa, sabi ni Senator Amy Marcos. At nire-respeto ko sa kanya yung ano na yon, yung mga statement niya na yon. Pumunta muna tayo dito kung paano na mula na to sa mula to sa The Guardian, mga utol. Yung balita mismo na yon, yung pinapakita sa video, no? Duterte calls Philippine President a drug addict as thrift defense. Ang gusto, sobrang dami lumabas nito at nakita nyo naman sa mismong video, do? So hindi na to talagang ano. Anyway, ang ibig ko sabihin dito, saan ba talaga nag-ugat ang labanan nila? Tapos ngayon, biglang mapapabalita na ayan, oh, may video na siya mismo ay binabawi niya o wala siyang sinabi na ganon o hindi niya tinawag na drug addict si President Ferdinand Marcos Jr. So anong masasabi nyo dyan? Diyan ba'y magiging maayos na sila muli? At pagtutulungan na nila ang pag-unlad ng Pilipinas o yung mga harapin ng problema ng Pilipinas? O ito'y dulot lamang ng politika? Ano sa palagay nyo? Paki-comment na lang, mga utol. Tuloy na natin to. Matanda na ako. Ayon pa kay ex-President Duterte, maaaring nagtitake ng gamot si Pangulong Marcos gaya ng antibiotic o aspirin na tinatawag ring drugs pero hindi aniya ito adik. Sa mga ayan, ha. Nilinaw na yan, mga utol. Sa mismong video yun, yung mahabang footage. Malamang doon yan nilinaw. Okay? Tuloy muna natin.
Nakaraan ay may ganitong pagkakataon na rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte na pagbawi ng kanyang pahayag tungkol sa isang usapin. Isa na rito ang tungkol sa di pagpasa ni dating DENR Secretary Gina Lopez sa Commission on Appointment na umano'y na impluwensyahan ng pera. Ngunit nilinaw ng dating Pangulo na may nang impluwensya lang at hindi ibig sabihin na nagkaabutan ng pera. Sa kabilang banda ay ganito rin ang ginawa ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte tungkol sa inalis na ngayong mensahe niya sa ika-38 anibersaryo ng EDSA People Power. Sa isang opisyal na pahayag na inilabas kahapon, sinabi ni VP Sara na hindi niya intensyon na mag-issue ng statement para sa anniversary ng EDSA People Power. Aniya nananatili ang kanyang posisyon noong 2017 kung saan sinabi nito na hindi umano niya nauunawaan kung bakit ang nasabing revolusyon ay naging standard definition ng paglaya ng ating bayan. Pero may point yun. Anyway, mga utol, ang gusto ko sabihin dito, hindi lang pala iisang beses na nagbawi na salita si President Rodrigo Roa Duterte. Pero ang gusto ko malaman anong dahilan? Yung pinaka-rason. Una, yung paano, bakit nagbangayan, and pangalawa, bakit binabawi. Yun ang gusto kong malaman nating lahat. Ano nga ba rason nito? Naghanap-hanap ako ng mga report tungkol dito, wala akong makita. Okay? So sila pa rin na nakakalam niyan. Gusto ko sanang ibahagi sa inyo. Anyway, mga utol, kung may mga alam ako, pa-comment na lang para malaman natin. Pero it's a good thing na palapit na maayos sila. Kung sakali, sino ba naman ang gusto na watak-watak ang ating mga pinuno. 'Di ba mga utol? Mas maganda na tayo'y solidong-solido itong mga Pinoy dahil mas marami tayong kinakaharap na problema ng bansa. Maraming salamat UNTV News and Rescue. Maraming salamat sa inyo mga utol. Muli ako sa Target Achilles and we have the Real South Pride Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless, at saludo po ako sa inyo lahat. Huwag niyo kakalimutang i-komento kung kayo may nalalaman na kung ano pa man at mga gusto nyo i-topic natin. Pa-comment na lang sa baba. Maraming salamat.